Pagkar ang mad-inag ang blood mist. Nakakaantig talaga sa kaluluwa ni Hugo. Inilipat kami sa teritoryo ng European Union, na kontrolado ng sangay ng Virgo, sa Belgium. Ang lungsod ay nasa ilalim ng isang malaking simboryo. Nakaupo si Gon sa isa sa mga gusali at sinabing ang ulan ay wala sa tamang panahon. Dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, siya mismo ang nagpa-appointment. At pagkatapos ay nagsimulang umulan. Kinuha ni Gon ang phone niya kung saan tinext niya si Song. Nagtatanong kung gusto niyang maging Templar niya. Nagpasalamat si Song Yi sa kanyang alok, ngunit sinabing magiging problema ito. Sigurado ang bida na papayag siya sa alok na ito at marami siyang hindi alam tungkol sa pag-alala ni Sonia kung paano niya tinanong si Yaren kung birthday niya. Sinabi niya na hindi niya gusto ang araw na ito. Napagtanto ni Gon na sadyang hindi sinabi sa kanya ni Song ang tungkol dito, ngunit walang sinasabi si Yaren. At parang may nangyari sa kanya noong birthday niya. Lumapit si Jin sa kanya at tinanong kung ano ang iniisip niya. Masaya si Jinman na makita siya. At pagkatapos ay sinabi niya na dapat niyang ipaalam kay Gan dahil kinailangan niyang pumunta sa ganitong paraan. Ngunit sinabi ni Gan na mayroon din siyang mga dapat gawin dito. At hindi mahirap para sa kanya na makarating sa paanyaya niya. Nag-teleport lang siya sa tulong ni Lily. At tinanong niya, sa pamamagitan ng paraan, naiintindihan niya na ang teritoryong ito ay nasa ilalim ng impluwensya ng sangay ng Virgo. Ngunit bakit literal na nasa lahat ng dako ang iyong mga logo? Sinimulan ni Jinman ang kwento sa buong kasaysayan. Ang relihiyon ay naging mahalagang bahagi ng buhay ng maraming bansa sa Europa. Matapos ang paglitaw ng mga sagradong nilalang, nang bumaha ang mga sanga sa buong mundo, ang Europa ay naging isang malaking relihiyosong bansa mula sa isang simpleng bahagi ng kontinente. Pero ang mas mahalaga, hindi lang niya maiwasang maniwala kapag nakikita mong pinoprotektahan ka ng simboryo araw-araw, sinabi ni Gan na sa kabila ng labis na pagmamalaki sa kanyang boses. Tila lubhang hamina ang kanyang pananampalataya. Ginamit niya ang kanyang kakayahan. Ang kanyang pananampalataya ay patuloy na bumababa. Ngunit ang kanyang pananampalataya sa Ophiuchus ay nadagdagan sa 79%. Naiintindihan ni Gon na ang taong may panatikong katangian ay nawawala ng pananampalataya. Parang may seryosong nangyari sa kanya. At sabi niya na inaakala niya na ang gusto niyang talakayin ay patungkol sa kanyang branching. Sumagot si Jin na sa tingin niya ay wala siyang dapat itago kay Gan. At pagkatapos ay gumamit siya ng nirentahang kasanayan mula sa Aquarius na pumipigil sa anumang tunog na umalis sa itinalagang lugar gamit ang magic ng tubig. Pagkatapos gumawa ng soundproof ang dome, nagpasya siyang lumipat sa pangunahing punto at kinuha ang talem na nakaipit sa Gans noong 20 taon na ang nakakaraan. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya ay binura ng mga puwersa. Bahagyang nakita niya ang kasaysayan ng talem na ito. At pagkatapos ng pagsusuri sa mga ito, napagtanto niya na ang umatake sa kanya sa Demonic Tower ay ang banal na tanda ng Birhen, kung saan siya ay miyembro ng sangay. Ito ay yumanig sa kanyang pananampalataya. Dinala sa bahay ni Hugo. Sinabi ni Gon kay Lily Queen. Tinanggihan ni Song Yi ang kanyang alok na maging kanyang Templar. Nagpasya siyang manatiling bahagi ng sangay ng Gemini kahit na pagkatapos ng kanyang pinagdaanan. Mayroong ilang seryosong dahilan sa likod nito. Narito ang iyong assignment. Alamin kung bakit si Song Ye ay sumali sa Gemini branch. Pati na rin malaman ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Oh, at kailangan ko rin ng anumang impormasyon tungkol sa posisyon ng registrar. Sinabi ni Lily na gagawin niya ang lahat. Pagkaalis ni Gan, humiga siya sa sofa para maglaro ng game console at naisip ang tanungin si Yang Wei or Haji tungkol sa receptionist's position. Ngunit dapat siyang sumulat para kay Song muna. Ngunit pagkatapos ay ang panaginip mismo ay dumating sa kanya na may isang kahilingan. Natutuwa siyang dumating ito sa tamang oras. Tinanong niya siya kung ano ang naisip niya. Sinabi ni Dream na kailangan niyang makapasok sa secret archive ng Gemini Branch Magic Library. Isinalaysay na ang aklat ang ito ay isang imbakan ng mga aklat tungkol sa mahika na nakolekta mula sa buong mundo, kabilang ang mga teritoryo ng Twin Branch, sa likod ng gusali. Mayroong isang lihim na archive na may mga ipinagbabawal na aklat na tanging mga Templar na may mataas na ranggo ang may access. Sabi ni Song na tinapon niya ang badge niya kaya hindi na siya makapasok sa library. Hindi banggitin na ang isang ranked Templars ay walang access sa lugar. Nakiusap siya kay Lily na dalhin siya doon. Binuksan niya ang portal patungo sa taguan na yon. Sa isang iglap, sinabi ng abiso na kailangan mong mag-log in upang mag-log in.
Sinabi niya na hindi masyadong mahirap na ipadala siya doon. Ngunit ang lihim na archive ay puno ng lihim, mapanganib at ipinagbabawal na mahika. Bago siya pinapasok, tinanong niya ito kung bakit niya ito kailangan. Sagot ni Song na gusto niyang maghanap ng skill sa library. Maaaring gamitin iyon para ipatawag ang isang nilalang mula sa ibang mundo. Ang tinatawag na The Call of the Soul. Sama na tala si Gon ay nakaupo sa istasyon ng tren at iniisip ang sinabi sa kanya ni Jin. Tiningnan ni Jin man ang mga talaan ng mga nakaraang taon, pagkatapos ay ilang mga blades na katulad nito ang ibinente sa mga auction at personal itong sinuri ng kanyang hinalinhan. At tila naramdaman ng nauna ang masamang enerhiya na nagmumula sa sandata. Sinubukan niyang subaybayan ang orihinal at nalaman na sanga pala ito ng Virgo. Ito ay mula sa Virgo branch armor. Naglalaman din ito ng malaking bilang ng mga armas na may katulad na enerhiya. Naniniwala si Jin na ang dahilan kung bakit ito na-i-auction ay dahil sa unti-unting pagtatapon. Tinanong kung may sinabi sa kanya ang kanyang hinalinhan. Ngunit walang narinig si Jin mula sa kanyang hinalinhan dahil siya ay pinatay habang siya ay nag-iimbestiga. Nakakabaliw na pinatay siya gamit ang mismong talem na hinahanap niya na nakaturo sa punyal. Sinabi niya na ito ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkalito. Hindi lamang ito naglalabas ng masamang enerhiya, ngunit may iba pang nagtago ng lahat ng posibleng bakas upang walang makaalam kung sino ang gumamit nito. Mayroon din siyang makapangyarihang sumpa na hindi pa nararanasan ni Jin. Naniniwala siya na ang partikular na sumpa na ito ay ginamit upang inyutralize ang Gan, isang makapangyarihan, masasamang nilalang ang humadlang sa spell. Makikita mo sa mukha ni Gan na masyado niyang pinag-iisipan ang lahat ng ito. Pagkatapos ng lahat, ang spell na ito ay maaaring makapinsala hindi lamang sa banal na tanda, kundi pati na rin sa sagradong kakanyahan. Naiintindihan ni Gon na ang pagmumura ay bagay ni Moran, ngunit ang mga sumpa nito ay hindi nakakaapekto sa mga sagradong nilalang. Ang masamang enerhiyang ito ay tiyak na hindi pag-aari ng sinuman sa mga Diyos, kahit na ang enerhiya ng kanser ay walang halaga kumpara sa enerhiya ng talem na ito. Ang sinumang umatake sa Gan ay dapat na malapit na nauugnay sa mga entrainers ng misteryosong sibilisasyon. Sa pag-iisip tungkol dito, dahilan para makaramdam siya ng pagod na pagod, kaya nagpasya siyang haharapin muna ang hamon. Dahil limitado ang oras niya, at pagkatapos ay bumalik sa birhen mula sa loudspeaker. Maririnig mong dumating na ang tren sa istasyon. Natuwa naman si Gan. Nang dumating ang tren, nagsimulang magsilabasa ng mga tao na nakasuot ng uniforme na katulad ng kay Hugo. Maraming tao ang bumaba sa tren at pumila sila sa dalawang kolom kung saan si Hugo mismo ang lumabas. Tuwang-tuwa ang bida nang makita sila. Ito ang elite squad ng banal na tanda ng Sagittarius. Kami ay dinala sa ilalim ng isang simboryo ng ambon ng dugo kung saan ang pangkat ni Hugo ay kinakatay ang bawat enticer. Inutusan silang tanggalin ang mga entrainers sa lugar na ito sa isang araw. May isang puno ng ubas sa ilalim ng kanilang mga paa na kung saan ay napakahirap sa paglalakad. Sinabi ng Gan na ito ay isang kagiliw-giliw na pagkakataon na mayroon din silang negosyo sa teritoryo ng sangay ng Virgo. At pagkatapos ay tinanong kung ano ang nagdala sa kanila doon. Malamang, tumugon ang isa sa mga obispo ni Hugo na nakatanggap ng utos ang sangay ng Sagittarius. Ang kanilang sangay ay may isang espesyal na unit na tumatalakay sa pagpuksa sa mga entrainers. Para silang mga mersenaryo sa paglutas ng problema. At si Hugo mismo ang nagpunta upang suriin ang lahat ng mga detalye sa mga miyembro ng European Union. Muli nilang tinanong kung bakit nila kinuha ang trabaho nang hindi nila alam ang anumang bagay tungkol dito. Sinabihan siya na tatanggapin pa rin ng pinuno ang utos dahil ang layunin ng gawaing ito ay makaakit ng kasawian, kung saan mayroon siyang kasaysayan. Tinanong ng obispo si Gan kung narinig na ba niya ang halimaw na naghahanap ng kapangyarihan ng mga Diyos. Ang nawalan ng dugo, inilipat tayo sa Parliament ng EU. Punong himpilan para sa pagpuksa sa mga nagdadala ng kasawian. Sabi ng lalaki, tulad ng malamang na alam mo, ang blood mist ay isang halimaw na naglalabas ng red mist. Kaya naman ganoon ang pangalan. Nilalabas nito ang kaluluwa at puwersa ng buhay ng mga kalapit na nilalang. Ayon sa ulat, maaari nating ipagpalagay na ang enticer ay lumitaw sa teritoryo ng European Union mga 10 araw ang nakalipas. Tinanong siya ni Hugo kung bakit hindi na lang siya nagtipon ng isang hukbo mula sa iba pang mga sangay at hinarap ang ambon ng dugo at kung bakit napakalakas ng kanyang reaksyon sa isang mapanganib na halimaw. Ipinaliwanag ng lalaki na ang blood mist ay opisyal na itinuturing na talunan.
At hindi na ito dapat mag-pop up muli. Nagsimulang maghinala si Hugo at nagtanong kung wala silang pakialam na nakapatay na siya ng humigit kumulang 5,000 katao. Tumawa lang ang lalaki at sinabing matagal nang pare-pareho ang mga santo sa pagkatalo. Tanong ni Hugo, paano ang Virgo branching? Bakit si Kevin Azar ay walang ginagawa tungkol dito? Sinabi sa kanya na sinubukan na ng sangay ng Virgo. Sila ay paulit-ulit na nagpadala ng mga koponan na binubuo ng matataas na ranggo ng mga Templar doon. Ngunit lahat sila ay nabigo dahil sa katotohanan na ang enticer na ito ay naglalabas ng red blood mist na nagdudulot ng malakas na epekto sa katayuan. Ito ay pinakamapanganib para sa mga tao ng sangay ng Virgo na dalubhasa sa malapit na labanan. Bilang karagdagan, ang banal na tanda ng Birhen ay nagpunta sa isang ekspedisyon sa Hilagang Dagat upang harapin ang isang nakakaakit ng parehong uri ng ambon ng dugo. Ito ay hindi isang sitwasyon na siya ay maaaring bumalik sa anumang oras sa lalong madaling panahon. Kaya naman napagpasyahan nilang sirain ang kaugalian at lumiko sa ibang sangay. Matapos pag-aralan ang lahat ng sangay, napagdesisyonan nila ang Sagittarius dahil ito ay isang sangay ng mga mersenaryo na medyo malaya sa awayan ng kapangyarihan sa pagitan ng iba, lalo na't nagtatrabaho siya kay Lai Gang. Dagdag pa ng lalaki, medyo humanga siya nang makita niya ang kanyang mga aksyon sa Pilipinas. Aniya, talagang pahahalagahan nila kung matunto ni Hugo ang blood mist. Alam ni Hugo na isa itong ganap na kasinungalingan. Dahil si Kevin ang banal na tanda ng sangay ng Virgo. Masyadong mapagmataas na hayaan ang sinuman na makitungo sa atraksyon sa kanyang teritoryo. Sa ganoong mga kadahilanan, napagtanto niya na ang mga bulate ng Virgo branch ay nais na alisin ang mga sandata at Sagittarian sa pamamagitan ng blood mist na nakikita niya sa kanilang plano. Nag-iingat ang lalaki dahil naalala niya ang sitwasyon nila ni Kevin, kung saan nagtanong siya, kung okay lang ba kung Sagittarius at Lemon ang gagamitin natin. Hindi ba nila alam ang pasikot-sikot ng ugali mo, sir? At sinabi ni Kevin na magiging maayos din ang lahat. Ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin na bumalik ang ambon ng dugo. Si Hugo ay hindi makatanggi. Ang miyembro ng squad ng Templar ay nagpatuloy sa pagsasabi na si Hugo ay nawala ang kanyang may bahay sa blood mist. Naiintindihan ni Gon na isang tao lamang ang maaaring ipakilala bilang may bahay. Ito ay si Mrs. Jin Haiwu, asawa ni Hugo at ina ni na Song Ye at Nuna. Nagkita sila ni Hugo pagkatapos pumasok si Lai Gang sa Demonic Tower, kaya halos hindi sila nag-cruise ang landas. Sinisikap ng ginang na protektahan si Song Ye mula sa ambon ng dugo nang talunin ng halimaw ang unang Templar at tila kilala si Gang ng Bishop ng Sagittarius branch at tinawag ang kanyang pangalan, na si Liu Wang. Nanalo ka. At pagkatapos ay sinabi niya na kilala niya siya dahil bitbit niya ang kanyang mga gamit ni Tixu. Naantig si Gang sa kwentong ito. At ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit iniwasan ni Hugo na pag-usapan ang tungkol sa kanyang pamilya at nakaraan. At nalulungkot siya dahil ang dami na niyang pinagdaanan. Kaya tinanong siya kung ano ang katulad ng ulap. At idinagdag niya na si Hugo ay hindi na katulad ng dati. Alam niya ang antas ng paghahanda nito, tulad ng walang iba, dahil siya mismo ang nagturo nito. At nang si Hugo ay nasa kanyang kalakasan, pinagkatiwalaan siya ni Gan sa kanyang likuran. Siya lang, hindi makapaniwala si Gan na hindi niya kayang alisin ang isang enticer na hindi pa niya naririnig sa nakaraan. Si Hugo ay isa sa pinakamalakas sa mga santo. Kaya muli, humihiling sa akin na ipaliwanag kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi ng isa sa mga miyembro ng squad na ito ay isang medyo mahirap na kwento. Ngunit kung hihilingin ito ni Li Gang, ang nakakatakot na kwentong ito ay naganap 10 taon na ang nakakaraan. Sa ikapitong kaarawan ni Song Yi. At dinala sa isang kwento kung saan si Song Ye ay nakaupo na inaantok at ang kanyang ina ay nasa telepono na nagsasabing, "Yes honey, dumating na ako sa halos 2 taon ang lumipas na mula noong huling pagbisita ko. Kailangan kong magsimulang mag-prototyping ng mga armas laban sa mga higanting enticer sa lalong madaling panahon. Salamat sa impormasyon ni Lai Gang at sa mga armas na nakuha mo para sa akin. Maraming salamat. At alam mo ba, dumating si Song Ye at sinalubong ang ina sa airport ng napakaaga. Sobrang natouch ako. Muntikan na akong umiyak. Paano nakarating si Song Ye sa airport?" Sinabi ni Song Hai na dahil kay Jae-won ang nagtatrabaho mula umaga. Si Sam Ye-won ay masayang ngumiti at sinabi na gusto ni Song Ye na makita siya. Sinabi ni Song Ye na gutom siya, kaya tinanong ng ina kung gusto niya ng burger. Sabi ni Jae-won na bibilhin niya ito ngayon.
Narinig ni Little Dream Sang-yi ang usapan ng dalawa, tila mga tulisan na nag-aaway sa isa't isa. Sinisigawan ng isa ang isa dahil sa ginawa niya. Dahil sinabihan siyang panatilihin ito sa kanya. Ang isa naman ay sumasagot na hindi niya alam na maaaring mangyari ang ganoong bagay. Kaya nagpa siya silang tumakas ng magkasama. Kung hindi ay mamamatay sila. At masayang sinabi ng ina na bibili sila ng burger para hintayin nila siya. Biglang natabunan ng pulang ulap ang buong kalangitan. Nagulat sila, nataranta ang mga tao sa loob dahil nakapatay ang mga ilaw. At lahat ng nasa kalye ay pula. Takot na tanong ng anak kung bakit nakapatay ang mga ilaw kung saan-saan. Nagulat din si Jaewon dito. Bigla siyang nakakita ng isang bagay na talagang ikinatakot niya. Isang malaking halimaw ang nakatayo sa likod ng kanyang mag-ina. Agad siyang sumugod sa kanila, tumalon. Itinulak niya ang mga ito pabalik at diretso siyang lumipad sa bibig ng halimaw. Takot na takot sina Song at Ji-won. Masaya si Jaewon na pinagsilbihan sila hanggang sa huli. Kaya bago pa man siya mamatay, ngumiti siya. Napatikip ang bibig ng halimaw sa isang iglap. Napaluha si Ji-sung. At tinatakpan ng kanyang ina ang kanyang mga mata upang hindi niya ito makita. At ang pelaka ay nakaupo doon, naglalaway. Mga tao sa airport, nagsimulang magsigawan na malapit sa kanila. May isang masamang tao at kumain siya ng isang lalaki. Lumilitaw na ang mga galamay sa kanyang likuran, at ang bantay ay sumisigaw sa isa na kailangan niyang mag-dial ng mga sangay ng mabilisan. May mga nagsabi sa kanya na huwag bitawan ang kanyang kamay at agad na tumakbo. Habang ang mga tao sa kanyang paligid ay dinadala ng pelaka na ito, nakatakas sila mula sa paliparan patungo sa lungsod, na mayroon ding virus na ito na kumakain sa bawat isa. Itinago siya sa kotse at sinabi kay Sung-yi na huwag lumabas hanggat di pa dumating ang aking ama, sinabi niya sa kanya. At isipin lang ni Sung-yi na siya ay naglalaro ng taguan, kaya kailangan niyang magtago ng mas mahusay kaysa sa iba upang hindi siya mahanap ng halimaw. Dahil ang kanyang ama ay padating na at madaling papatayin ang halimaw at ililigtas siya. Samantala, kailangan niyang ipangako sa kanya na magiging malakas at matapang. With that, inilayo ni ang enticer. Ang musmos na si Sung-yi ay labis ang sama ng loob. Dahil sa mahabang panahon ay magkakasama sana sila. Ang dami niyang gustong sabihin sa kanila, pero naniniwala siyang nangyari ang lahat dahil sa kanya. Biglang lumipad ang isang fire projectile mula sa langit na hindi nagpapahintulot sa halimaw na makalapit kay Sung-yi at nagtatanong kung ayos lang ba siya. Sigaw ni Sung mula sa sasakyan. Nandyan ang nanay niya at si Jaewon. Nagulat si Hugo sa mga salitang ito. Ibinagsak nila siya ng husto na ang kanyang mga kamay nang nanginginig, hinawakan ang salamin gamit ang kanyang kamay. Parang tinanggap na niya ang lahat ng nangyari, ngunit nagpa siya ang halimaw na umatake ng patago. Si Hugo ay tunay na nagalit na sinunog lamang niya ang lahat ng mga tinik na lumilipad sa kanya gamit ang kanyang apoy. At tinanong niya ang halimaw kung paano niya pinaangahas gawin yon. Gamit ang kanyang kakayahan, napinsala niya ang mga galamay ng pelaka. At sa kanya napansin ang pangunahing katawan nito. Ang mga taong kinakain niya ay nakakabit sa mga sanga ng isang malaking puno sa kanyang likod. Nandoon din si Haiwo. Nagpa siya si Hugo na gumawa ng isang plano at sinimulan siyang hilahin palabas sa pamamagitan ng malupit na puwersa, tumalon mula sa kanyang katawan. Nagsimula siyang magpunit ng mga piraso ng kahoy gamit ang kanyang mga kamay. Napansin ito ng pelaka, at ibinato sa kanya ang isang bungkus ng mga sanga nito. Galit na galit si Hugo, sumisigaw na hindi ito dapat makagambala sa kanya. Ngunit nagsimulang gamitin ng pelaka ang mga boses ng mga taong nakain nito, na nakakagambala kay Hugo. Gumana ito, at nagawa niyang saksakin si Hugo sa tiyan. And then she said na mukhang masarap. At masarap din ang kapangyarihan ng Diyos. Nagsimula itong kumain sa kanyang power dream. Nang makita ito ni Sung-yi ay napasigaw siya nang biglang tumama ang kidlat sa kanyang mga galamay at nabunot ang lahat ng tao sa loob. Ang banal na tanda ng leon ay nagsabi kay Hugo na ang lahat ng ito ay kaawa-awa. Hinayla ni Haji ang lahat ng mga tao gamit ang kanyang protective dome spell, at ngayon ay kailangan nilang harapin ang enticer. Sina Yang Wei, Stefan, at Haji ang tumulong sa kanya. Hindi na makatayo si Hugo. Dumudugo ang bibig niya at nanginginig ang buong katawan niya.